Magandang araw po muli sa inyong lahat mula dito sa St. Paul Seminary Foundation. Muli, samahan niyo po kami sa pagninilay ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gapotokmay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis." "Siya'y nag-iingi at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain sa mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo." At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasabiwa. Panginoon, tulungan mo ako. Lubhang katangi-tangi ang pakikipag-usap na Jesus sa babaeng Kananea sa Ebanghelyo ngayon. Alam natin na mahigpit na kaaway ng mga Hudyo ang mga Kananeo doon pa man sa lupang pangako. Gayunman, dahil sa tindi ng pangangailangan at malalim na pananampalataya kay Jesus, buong tatag na pinasok ng babae ang isang lugar kung saan alam niyang hindi siya tanggap. Kakaiba sa dating mabilis na pagpapagaling sa mga may sakit. Sa pagkakataong ito'y parang pagtulot sa Jesus sa pagtugon sa babaeng Kananea. Nagbigay pa siya ng dalawang masakit na dahilan sa hindi pagtulong dito. Inis din ng mga alagad at gusto siyang maitaboy. Gayunman, hindi sapat ang mga ito para masiraan ng loob ang babae at sa halip ay lalo pang nagsikap na mabigyang katwiran ang kanyang hiling. Pero ang totoo'y inuunawa ni Jesus ang babaeng nakikiusap na pagalingin ang kanyang anak na sinasapian ng demonyo. Sa palagay ko, nais din ni Jesus na matuto ang kanyang mga alagad sa babaeng Kananea na may lubos na pananalig sa kanya. Sa unang pagpapakita pa lamang ng babae kay Jesus, tinawag na niya itong Panginoon, anak ni David. Batid na agad ng babae ang pagkahari ni Jesus na taliwas sa mga pagkakataong hindi agad siya nakilala ng mga alagad. Nagpatira pa siya sa harapan ng Panginoon bilang tanda ng lubos na paggalang. Kaya, kahit na nililibak at itinuturing na tagalabas, buo ang tiwala ng babaeng Kananea sa kabutihan at kapangyarihan ni Jesus na magkakaloob ng awa at kagalingan sa lahat. Umangas si Jesus sa lalim ng kanyang pananampalataya at pinagaling niya ang anak ng babae. Sa buhay din natin ay dumarating ang mga sandali ng matinding pagsubok.
Mga pagkakataon na parang wala na talagang pag-asa, wala nang masusulingan. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamabuti at pinakamabisa nating panalangin ay, Panginoon, tulungan mo ako. Sapagkat, gaya sa babaeng Kananea, alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan at may lubos na pangyarihan siya para matulungan tayo sa anumang suliranin at kagipitan. Atin pong napakinggan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito mula sa simbahan. Paspasan po sana kayo ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.